panayang pagmamahal, counter art, 365 daily devotion, pang Apostle Alexander Gomez ng March 3. At ang topic 1 tatalakay natin ngayon ay ano ang mga susi ng kaharian ng langit. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Matthew chapter 16 verse 19. At buksan po natin at ito sa isip sa mga salita ng Diyos. Sabi dito na, I will give you the keys of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. Sa Tagalog, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahintulot mo sa langit. Teachings. The keys of the kingdom refer to the authority of the church to number 1. Teach the gospel to open the door to the kingdom. Ipangunang layunin ng mga susi ay buksan ang daan patungo sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Kapag pinangaral natin sa Kristo, binubuksan natin ang pinto para sa mga tao na makapasok sa kaharian ng langit. Teaching number 2, prohibits certain practices according to the Bible. May kapangyarihan ng Iglesia na magsabi kung ano ang hindi dapat gawin batay sa turo ng salita ng Diyos. Ito ay hindi dahil sa sariling opinion, kundi dahil sa otoridad ng Biblia. Teaching number 3, permit certain practices according to the Bible. Ito ay tulad ng mga bagay tayo sa Biblia. May otoridad din ng Iglesia na panitulutan ang mga ilang gawain basta ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos at sa kanyang salita. Sa ganitong paraan, nagiging tagapag-ingat ng katotohanan ang Iglesia. Application number 1, share the gospel, open the door to the kingdom. Bahag ng Ebanghelyo at buksan ang daan sa kaharian ng Diyos. Bilang mga Kristiyano, tinatawag tayo maging instrumento upang maipahayag ang kaligtasan. Kung tayo nangangarap tungkol kay Jesus at tumutulong sa inyo upang makilala siya, bilang gamit natin ang susi para buksan ang daan para sa kanila. Application number 2, submit to godly and biblical church leadership. Ipasakop sa banal at makabibigyan ng panimulan ng Iglesia. Ang tamang pagtuturo at pamumuno sa simbahan ay isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. At dapat tayo maging masunurin sa mga tagapanguna na namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Sa ganitong paraan, pinapangalagaan natin ang pagkakaisa at katotohanan sa loob ng simbahan. Application number 3, settle disputes within the family of God. Sa halip na magsimula ng alitan o pagkakailangan, dapat natin gamitin ang prinsipyo ng verse upang resolbahin ang mga hindi pagkakaunawaan. Sa tulong ng gabay ng Biblia at sa tulong ng mga lider ng simbahan, ang bawat alitan ay maaaring maresolba ng